Bago tayo tuluyang sumabak sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng isang munting komento at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang binabasa o pinakikinggan mo ang kwentong ito, may iba ring nakikiramay, kinikilig o napapaluha sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng sakripisyo, lihim na sakit at pag-ibig na dadaan muna sa apoy bago muling magningning. Sa bayan ng San Jacinto sa Batangas, may isang lumang bahay na kilala ng marami bilang tahanan ng mga Veira. Mataas ang bakod nito, malaki ang bakuran at mula sa kalsada ay mukha itong isang tahanang punong-puno ng karangyaan at dangal. Ngunit sa likod ng makintab na bintana at maayos na hardin, may mga luhang walang nakakakita at mga buntong hiningang natatabunan lamang ng ingay ng kubyertos tuwing may handaan. Doon nakatira si Serafina Lloren Veira, isang babaeng sa unang tingin ay aakalain mong napakaswerte sa buhay. Maganda ang tindig niya, maamong magsalita at may mukha ng isang babaeng sanay magtimpi kaysa manumbat. Asawa siya ni Leandro Veira, isang lalaking mula sa pagiging ordinaryong mekaniko ay naging matagumpay na negosyante sa Amerika. Sa mata ng iba, isa siyang babaeng inuulan ng biyaya dahil ang asawa niya ay nasa California, may sariling lumalaking negosyo at regular na nagpapadala ng pera. Pero ang hindi alam ng mga tao, si Serafina ang tunay na may pasan ng bigat sa bahay na iyon. Bago pa man naging asawa ni Leandro si Serafina, isa na siyang kilalang mabait na guro sa isang pribadong paaralan sa kanilang bayan. Hindi siya mayaman, anak siya ng isang retiradong karpintero at ng isang simpleng mananahi. Bata pa lamang siya ay sanay na sa tipid, sa pagpupuyat at sa pag-aalaga sa kapwa. Kaya nang ligawan siya ni Leandro noong wala pa itong nararating, hindi siya napabilib sa matatamis na salita, kundi sa sipag nito at sa paraan ng pagrespeto sa kanyang mga magulang. Kapag umasenso ako, hindi lang ikaw ang iaahon ko, Serafina. Minsang sabi ni Leandro sa kanya noon habang nakaupo sila sa lumang waiting shed sa tapat ng simbahan. Pati pangarap mo, gusto kong tulungan kang maabot. Ngumiti noon si Serafina at marahang sumagot. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, Leandro. Ang gusto ko lang yung tahimik, marangal at may respeto. At sa mga panahong iyon, naniwala si Leandro na kaya niyang ibigay iyon. Naging mag-asawa sila sa isang simpleng kasalan. Walang engrandeng venue, walang daan-daang bisita, ngunit ramdam ang saya ng dalawang pamilyang nagsama. Sa unang 2 taon ng kanilang pagsasama, nagtayo sila ng maliit na talyer sa Laguna. Si Leandro ang humahawak sa pag-aayos ng sasakyan at si Serafina naman ang nagtatala ng kita, bayarin at mga order ng piyesa. Hindi man marangya, masaya sila. Sa gabi, sabay silang kakain sa maliit nilang inuupahang bahay, magpaplano ng kinabukasan at mangangarap ng isang lupaing balang araw ay pagtatayuan nila ng tahanan at negosyong para sa dalawa. Ngunit dumating ang sunod-sunod na dagok. Nasunugan ang bahagi ng talyer dahil sa short circuit sa katabing pwesto. Hindi man tuluyang naabo ang negosyo, malaki ang naging lugi nila. Pagkatapos noon, nagkasakit ng malubha ang ama ni Leandro. Kinailangan ng malaking gastusin sa ospital. Sa gitna ng pagkalugmok nila, may dumating na alok kay Leandro mula sa isang matandang Filipino-American na kliyente. Isang pagkakataong magtrabaho sa California bilang restorer ng mga lumang mamahaling sasakyan. Noong una, ayoko. Amin ni Leandro kay Serafina isang gabing nakaupo sila sa sahig, nakalatag ang mga resibo at utang sa harap nila. Pero kung mananatili ako rito, baka tuluyan tayong malubog. Tahimik si Serafina noon. Tinitigan niya ang mga kamay ni Leandro, mga kamay na puro kalyo at bakas ng grasa. Mga kamay na ginamit nito para buuin ang mga pangarap nila. Kung ito ang paraan para makabangon tayo, sige, umalis ka muna. Ako ang bahala rito. Pansamantala lang, 2, 3 taon lang. Pag nakaipon ako, kukunin kita. O kaya uuwi ako at dito tayo magsisimulang muli. Tumango si Serafina.
Pero sa loob-loob niya ay parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Hindi siya takot sa hirap. Ang kinatatakutan niya ay ang layo, ang katahimikang unti-unting pumapatay sa lambing ng mag-asawa kapag napalitan na ng oras, trabaho at pagod ang dating magkasabay na hapunan. Upang makabawas sa gastusin at para may magbantay raw sa kanya, iminungkahi ni Doña Esmeralda, ang ina ni Leandro, na tumira muna si Serafina sa ancestral house ng mga Vera habang nasa Amerika ang asawa. "Doon ka muna, hiha," malambing na sabi noon ng matanda. "Hindi ka dapat mag-isa. Isa ka na sa pamilya." Noong una naniwala si Serafina sa kabutihan ng alok. Lalo pat noon ay maayos ang pakikitungo sa kanya ni Doña Esmeralda at maging nang hipag niyang si Calistra Vera Dorillo. Tuwing may tawag si Leandro mula Amerika, palaging ipinapakita ng pamilya na maalaga sila kay Serafina. Madalas pa nga ay maririnig niya si Doña Esmeralda na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala anak, kami ang bahala sa asawa mo rito." At sa kabilang linya, gagaan ang loob ni Leandro. Sa unang taon ni Leandro sa Amerika, hirap na hirap siya. Mula umaga hanggang gabi ay nasa shop siya. Minsan ay natutulog pa sa maliit na opisina sa likod ng garahe. Subalit likas na matyaga at mahusay si Leandro. Napansin siya ng may-ari ng shop at kalaunan ay binigyan ng mas malaking responsibilidad. Sa bawat pag-unlad niya roon, lalo siyang ginaganahang magpadala sa Pilipinas. "May padala ako next month," sabi niya minsan kay Serafina sa video call. "Ipagawa mo na yung lumang kwarto sa taas para maging maayos na kwarto natin pag uwi ko." Ngumiti si Serafina, ngunit sa gilid ng screen ay may aninong dumaan, si Calistra na palaging nakamasid, palaging nakikinig. "Salamat," maikling sagot lamang ni Serafina. "Parang pagod ka," puna ni Leandro. "Hindi naman, marami lang ginawa sa bahay." "Huwag mong akuin lahat ha, nariyan naman si Mama at si Calistra." Sa pagkakataong iyon ay bahagya lamang tumanggo si Serafina. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya masabing simula nang dumami ang padala ni Leandro, unti-unti ring nagbago ang tono ng bahay. Nagsimula iyon sa maliliit na utos. "Serafina, ikaw na ang magluto, may bisita si Calistra." "Serafina, ikaw na ang maglinis sa lumang silid ni Tatang Delfin." "Serafina, ikaw na muna sa palengke, mas kilala ka ron." Dahil likas siyang matulungin, hindi siya tumutol. Inisip niya ang bahagi lang iyon ng pakikisama. Ngulit habang tumatagal, ang mga pabor ay naging obligasyon. Ang obligasyon ay naging araw-araw na gawain. At ang araw-araw na gawain ay naging tahimik na pagkaalila sa loob ng bahay na dapat sana ay tahanan rin niya. Nariyan si Tatang Delfin, ang matandang lolo ni Leandro na may rayuma at hirap ng maglakad. Sa lahat ng tao sa bahay, siya lamang ang lantaran na mabait kay Serafina. "Apo," wika nito, minsang siya ang nag-aabot ng gamot. "Ikaw ang tunay na ilaw sa bahay na to." Ngumiti si Serafina at inayos ang kumot ng matanda. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, tay. Naririnig po nila." Ano kung marinig nila?" Pabulong ngunit matalim na sagot ni Tatang Delfin. "Ang totoo, hindi ka man lang nila pinapahalagahan." Minsan namang nadatnan siya ng kapitbahay nilang si Mirel, isang mananahi na nagbubuhat ng sako ng bigas sa likod ng bahay. "Naku Sera, ikaw ba talaga ang pinagbubuhat nila niyan?" Gulat na tanong ni Mirel. "Ayos lang," sagot niya, pilit na nakangiti. "May mga katulong naman minsan, wala lang ngayon." Ngunit alam ni Mirel ang ibig sabihin ng mga matang ayaw makipagtagpo ng tuwid. Sa barangay, si Ruben Talastas, isang kagawad na pinsan ng dating niyang estudyante, ay palaging bumabati sa kanya. "Ma'am Sera, kung kailangan niyo po ng tulong sa papeles ng paupahan, sabihin niyo lang." Dahil si Serafina rin ang pinapaasikaso ni Doña Esmeralda ng mga permit, resibo at kasulatan sa maliit na paupahan ng pamilya. Hindi dahil siya ang may pinakamalaking pakinabang, kundi dahil siya ang pinakaresponsable at pinakatahimik. "Mas maayos kang gumawa kaysa sa iba," sabi ni Doña Esmeralda isang araw habang nagkakape ito sa sala. "Tutal, nasa bahay ka lang naman." Napatigil si Serafina noon. Nasa bahay lang naman. Iyon ang tingin sa kanya ng biyena niya. Hindi asawa, hindi anak ng tahanan, hindi dating guro, kundi isang babaeng available. Laging may kamay na pwedeng utusan, laging may likod na pwedeng pagpatungan ng trabaho. Samantala, sa Amerika, unti-unting umangat si Leandro. Mula empleyado, naging partner siya sa isang restoration business na nag-specialize sa vintage European cars. Kalaunan,
Nakapagbukas siya ng sarili niyang maliit ngunit kagalang-galang na kumpanya. Tuwing tumatawag siya, lagi niyang pinangangarap ang pagbabalik sa Pilipinas. Alam mo ba, sabi niya isang gabing madaling araw sa Batangas, ngunit hapon pa lang sa California. May nakita akong lumang resort dito sa listing sa Batangas. Hindi pa ngayon, pero balang araw, gusto kong bilhin iyon para sa'yo. Gawin nating lugar para sa mga babaeng gusto mong tulungan. 'Di ba sabi mo dati, gusto mong magkaroon ng space para sa mga biyuda at solo parent na gustong matutong tumayo sa sarili? Namasa ang mata ni Serafina. Iyon ang pangarap na minsan niyang ibinulong lamang sa asawa. Hindi niya akalaing naalala pa nito. Naalala mo pa pala, mahina niyang sabi. Lahat ng pangarap mo tanda ko, sagot ni Leandro. Kaya magtiis ka lang ng konti. Pagbalik ko, babawi ako. Napapikit si Serafina. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang humawak sa pangakong iyon na parang salbabida. Pero habang kausap niya ang asawa, mula sa pinto ay naroon si Kalistra. Nakasandal, nakangiting tila may alam na hindi niya masabi. Tapos ka na ba riyan? Tanong ni Kalistra nang matapos ang tawag. May huhugasan ka pang pinggan sa kusina. Dumating kasi ang mga bisita ni Mama kanina. Tapos ko na po halos yung niluto at nilinis ko sa likod. Magalang na sagot ni Serafina. Hindi sapat ang halos dito, malamig na sabi ni Kalistra. Kung gusto mong manatiling maayos ang tingin sa iyo ng pamilya, matuto kang sumunod. Tahimik na yumuko si Serafina at tumuloy sa kusina. Sa labas, madilim ang langit. Sa loob ng kusina, tanging ilaw ng fluorescent lamp ang nakasaksi sa nangingilid niyang luha habang isa-isang hinuhugasan ng mamahaling plato ng pamilya Vera. Ngunit sa bawat patak ng tubig sa kanyang kamay, may isang bagay na pilit pa ring nananatili sa puso niya. Ang alaala ng lalaking nangakong babalik at ang pag-asang baka balang araw, matapos ang lahat ng pagtitiis, mararanasan din niya ang buhay na hindi niya kailangang ipaglaban ang simpleng paggalang. Hindi pa niya alam na ang mga susunod na taon ay mas mabigat pa kaysa sa una niyang inakala at na ang kaarawan na darating sa hinaharap ang siyang gigising hindi lamang sa natutulog na katotohanan kundi pati sa lalaking minsang naniwalang ligtas ang babaeng iniwan niya sa piling ng sarili niyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, sandali muna kitang yayayaing na makisalo sa damdamin ng mga tauhan. Habang binabasa mo ito, mag-iwan ka rin ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito sinusubaybayan. Nakakagaan sa puso ang malaman na sa iba't ibang lugar at oras, may mga taong handang damayan ang isang kwentong tulad nito. Isang kwentong hindi lang tungkol sa sakit, kundi tungkol din sa tahimik na tibay ng isang pusong patuloy na lumalaban. Lumipas ang mga buwan matapos ang mga unang taon ni Serafina sa bahay ng mga Vera, at ang dating maliliit na utos na pilit niyang inuunawa bilang pakikisama ay tuluyan ng naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Tuwing madaling araw, siya ang unang gumigising. Hindi si Doña Esmeralda, hindi si Kalistra, hindi rin ang asawa nitong si Benedicto na madalas tanghali na kung bumangon. Si Serafina, ang legal na asawa ni Leandro, ang unang nagbubukas ng kusina, nagsasaing, naghahanda ng almusal, nagtitimpla ng kape para sa matanda at nagluluto ng lugaw para kay Tatang Delfin. Sa bawat umaga, tahimik niyang sinasabi sa sarili na pansamantala lamang ang lahat. Konting tiis pa, bulong niya minsan habang hinihiwa ang mga gulay sa kusina. Makakauwi rin si Leandro, maayos din ang lahat. Ngunit tila hindi nakikinig ang panahon sa mga dasal na iyon. Mas lumala ang sitwasyon nang tuluyang magkasakit si Tatang Delfin. Bukod sa reyuma nito, nagsimula na rin itong makaranas ng panghihina, madalas na ubo at hirap sa paghinga. Dahil dito, si Serafina ang halos hindi na nakakatulog ng buo. Siya ang nagbabantay sa matanda tuwing gabi, siya ang nagpapainom ng gamot, siya ang naglilinis kapag sinusumpong ito ng pagdudual, at siya rin ang sumasama sa mga check-up sa klinika ni Dr. Isandro Fuentebella, isang mahinahon at mapagmasid na doktor na noon lamang unti-unting napapansin ang kakaibang lungkot sa mukha ng dalaga. Mrs. Vera, sabi minsan ni Dr. Isandro matapos suriin si Tatang Delfin. Kayo po ba ang laging kasama niya rito? Opo, Doc, maikling sagot ni Serafina.
Kayo rin po ba ang naghahawak ng gamot, pagkain at schedule niya? Opo. Bahagyang tumanggo ang doktor. At kayo rin ang mukhang pinakapagod. Natahimik si Serafina. Ngumiti siya ng bahagya pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Sanay na po, sagot niya. Hindi na siya pinilit ng doktor sa pagkakataong iyon, ngunit may kung anong pagtataka na naiwan sa mukha nito. Habang lumalala ang kalagayan ni Tatang Delpin, lalo ring lumalaki ang padala ni Leandro mula Amerika. Umuunlad ang negosyo nito roon. Mula sa maliit na restoration shop, nakapagbuo na siya ng sariling pangalan sa mga collectors ng vintage cars. Sa bawat tagumpay ni Leandro, may kalakip na dagdag na perang ipinadadala sa pamilya. Para raw sa gamot ng lolo, sa maintenance ng bahay, sa pag-ayos ng maliit na paupahan ng mga Vera at sa pang-araw-araw na gastos. Ngunit ang hindi alam ni Leandro, hindi lahat ng perang iyon ay napupunta sa dapat paglaanan. Si Benedicto Torillo, asawa ni Calistra, ay unti-unting nalulubog sa bisyo. Sa umpisa, patago lamang ang pagpunta nito sa sabungan. Kalaunan ay nadagdagan pa iyon ng online sugal na ginagawa niya gamit ang laptop sa opisina ng paupahan. Kapag natatalo, palihim itong kumukuha sa perang padala ni Leandro. At kapag kulang pa, si Calistra mismo ang gumagawa ng paraan. Nag-iimbento ng gastusin, nagpapagawa ng peking resibo at gumagamit ng pangalan ni Doña Esmeralda upang palabasing para sa pamilya ang lahat. Isang tanghali, habang nag-aayos si Serafina ng mga resibo sa maliit na opisina sa tabi ng garahe, napansin niyang hindi tugma ang mga halaga sa notebook na hawak niya at sa perang aktwal na lumabas. Bakit parang sobra po ito? Maingat niyang tanong kay Calistra nang makita niya itong papasok. Ano na naman? Iritadong tanong ng hipag. Itong para raw sa gamot ni Tatang Delpin noong isang buwan. Mas malaki po ang nakalagay dito kaysa sa totoong binayaran. Agad tumalim ang tingin ni Calistra. Pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman po. Nagtataka lang ako, baka may namali lang sa sulat. Ako ang may hawak ng diskarte sa bahay na ito, Serafina. Malamig na sabi ni Calistra habang inilalapit ang mukha sa kanya. Ikaw ang pinag-aayos ng papel dahil marunong kang magsulat ng maayos, hindi dahil may karapatan kang mangyalam. Napaawang ang labi ni Serafina ngunit hindi na siya nakasagot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na resibo. Mula noon, natuto siyang manahimik ng mas malalim. Sa harap ni Leandro sa video call, maayos ang lahat. Kapag tumatawag ito, nakaposisyon si Doña Esmeralda sa gilid, kunwari ay nagbabalat ng prutas o nag-uutos sa kusina. Kapag si Calistra naman ay naroon, palaging may ngiti sa labi, ngunit ang mga mata ay parang nagbabantay sa bawat salitang lalabas sa bibig ni Serafina. Kumusta ka na, mahal? Tanong ni Leandro minsang halatang puyat ngunit saya. Mukhang namayat ka. Ayos lang ako. Busy lang siguro sa pag-aalaga kay Lolo. Sabat ni Doña Esmeralda sa likod. Napakabuti ng asawa mo, anak. Talagang maaasahan. Napatingin si Leandro sa screen at ngumiti. Salamat, Mama. Buti na lang nandyan kayo para sa kanya. At sa pagkakataong iyon, muling nalunod sa lalamunan ni Serafina ang mga katotohanang gusto sana niyang sabihin. Sa kabila ng lahat, naghahanap pa rin siya ng munting paraan para manatiling may sariling pagkakakilanlan. Hindi niya tuluyang binitiwan ang dating husay sa pag-aasikaso at pagtuturo. Kapag may libreng oras sa hapon, gumagawa siya ng homemade tablea, minatamis na saging at maliliit na kakanin na lihim niyang ipinapabili sa kapitbahay ni si Mirel upang maibenta sa bayan. Hindi iyon malaking kita, ngulit sapat para magkaroon siya ng konting perang sarili. Pera na hindi niya kailangang hipaliwanag. Pera na hindi dumaan sa mata ng mga Vera. Ang sarap nito, Sera, sabi ni Mirel minsang dumalaw sa likod ng bahay. Kung gugustuhin mo, pwede pa nating paramihin ng order. Ngumiti si Serafina. Konti lang muna, ayoko ng gulo. Bakit ba parang takot ka lagi? Napatingin siya sa paligid bago sumagot. Hindi ako takot, pinipili ko lang maging tahimik. Tahimik ka na nga, Sera, pero parang lalo ka nilang dinidiinan. Hindi agad nakasagot si Serafina. Alam niyang tama si Mirel,
Ngunit may mga laban na kahit alam mong dapat mong simulan, hindi mo pa rin magawang buksan dahil masyadong marami ang pwedeng masira. Isang mas mabigat na pagsubok ang dumating sa 3 taon ng pananatili niya sa bahay ng mga Vera. Isang umaga, habang naguhugas siya ng pinggan, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang hilo. Sumunod ang pagsusuka, panghihina, at mabilis na tibok ng puso. Si Tatang Delpin pa ang unang nakapansin. "Apo, maupo ka nga," sabi ng matanda. Inaalalayan siya sa upuan. Nang dalhin siya ni Mirel kay Dr. Yasandro kinabukasan, doon nila nalaman ang balitang matagal na nilang hinihintay ni Leandro. Buntis siya. Nang marinig niya iyon, hindi niya napigilang mapaluha. "Sigurado po ba, Dok?" Nanginginig niyang tanong. Ngumiti si Dr. Yasandro. "Oo, maaga pa, pero malinaw. Kailangan mo lang magpahinga, iwasan ng stress at huwag magbubuhat." Napahawak si Serafina sa tiyan niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may liwanag na sumindi sa loob niya. Parang biglang nagkaroon ng bagong dahilan ang bawat pagtitiis niya. Pag-uwi niya sa bahay, gusto sana niyang hintayin ang tamang oras para sabihin iyon kay Leandro. Gusto niya iyong maging espesyal. Gusto niyang marinig mismo ang saya sa boses ng asawa niya. Ngulit nang malaman iyon ni Doña Esmeralda at Calistra, hindi ang inaasahang tuwa ang ipinakita nila. "Buntis ka," ani Calistra, nakataas ang kilay. "Ngayon pa talaga? Bakit naman ganun ang tanong mo?" Maingat na sabi ni Serafina. "Dahil dagdag trabaho na naman yan," singit ni Doña Esmeralda. "At huwag mo sanang gawing dahilan yan para hindi ka tumulong sa bahay." "Pero sabi po ng doktor kailangan kong magpahinga ng kaunti." "Doktor lang yan," matigas na sabi ng matanda. "Noong panahon namin, kahit 9 na buwan na, kumikilos pa rin kami." Sa mga sumunod na linggo, hindi nabawasan ang gawain ni Serafina. Sa halip, tila mas sinubok pa siya. Pinagbubuhat siya ng mga kahon ng groceries, pinagmamadali sa pag-akyat baba ng hagdan, pinagluluto ng mga bisita ni Calistra. Minsan pa nga'y siya pa ang inutusan ni Benedicto na magdala ng sako ng bigas mula sa likod ng sasakyan papasok sa kusina. "Kuya Benedicto," mahinang sabi niya noon, "baka pwedeng si Osmond na lang po. Medyo nahihilo po ako." "Ano ba yung nahihilo? Hindi ka naman nanganganak." Wala siyang nagawa kundi sumunod. Ilang araw matapos iyon, may handaan sa bahay para sa kabaranghanan ng isang malayong kamag-anak. Abala ang lahat sa pag-aayos ng mesa, dekorasyon at pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, pinabuhat ni Doña Esmeralda kay Serafina ang isang malaking kahon ng mga lumang plato mula sa bodega. "Ma, baka pwedeng mamaya na lang yan. Masakit po ang puson ko." "Napaka-arte mo," malamig na sagot ni Doña Esmeralda. "Isang kahon lang yan." Pinilit ni Serafina. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat akyat niya sa hagdan ay tila may kumakabig sa ilalim ng kanyang tiyan. At bago pa niya marating ang huling baitang, bigla siyang natigilan. May mainit na likidong dumaloy sa kanyang hita. Kasunod noon ay ang matinding sakit. Napabitawan siya sa hawak na kahon. Bumagsak ang mga plato. Kumalabog ang buong hagdanan. "Serafina!" Sigaw ni Osmond na noon ay kararating lamang sa bahay. Nang makita nila ang dugo sa paanan niya, saka lamang natigilan ng lahat. Sa ospital, tahimik na inilahad ni Dr. Isandro ang masakit na balita. "Hindi natin naisalba," mahinahon nitong sabi. Parang nawalan ng tunog ang paligid. Nakatingin lang si Serafina sa kisame, ngunit walang malinaw na anyo ang nakikita niya. Para bang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang biglang naputol at nahulog sa isang lugar na hindi na niya maaabot. Kinabukasan, habang mahina pa siya at halos hindi makatayo, dumating si Calistra sa kwarto niya. "Hindi ko alam kung bakit ka ganyan kahina," malamig nitong sabi habang nakatayo sa may pintuan. "Nung ako, mas mabigat pa ang dinanas ko." Napapikit si Serafina. Ni wala siyang lakas para sumagot. "At huwag mong sasabihin kay Leandro ang buong detalye," dagdag pa nito. "Sasabihin nating aksidente lang. Baka isipin pa niyang pinabayaan ka namin." Pagkaalis nito, doon tuluyang umagos ang luha ni Serafina. Hindi dahil sa sakit ng katawan.
Hindi dahil sa pagkawala ng batang matagal niyang inasam, kundi dahil sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita kung gaano kababa ang tingin sa kanya sa loob ng bahay na iyon. Ngunit may isang taong tahimik na nagsimulang kumampi sa kanya, si Osmond Vera, ang bunsong pinsan ni Leandro. Noon pa man ay napapansin na nito ang mga mali sa bahay, lalo na sa paghawak ni Calistra at Benedicto sa mga padala ni Leandro. Matapos ang nangyari kay Serafina, nagsimula itong magtago ng mga resibo, screenshots ng online transfers at mga mensaheng nagpapatunay kung saan napupunta ang ilan sa perang ipinapadala mula Amerika. Ate Sera, sabi niya isang gabi habang nag-aabot ng lugaw sa silid ni Serafina. Hindi ko pa alam kung kailan, pero dadating ang panahon na kailangan makilala ang totoo. Tumingin si Serafina sa kanya. Bakit mo ginagawa to? Dahil hindi ka baliw at hindi ka sinungaling. May mga bagay lang na masyadong matagal nang tinatago rito. Hindi na nakapagsalita si Serafina. Sa gitna ng lahat ng sakit, ang simpleng katotohanang may isang taong nakakakita sa kanya ay naging kakaibang ginhawa. Ngulit ang pinakamadilim na dagok ay darating pa lamang. Habang papalapit ang susunod niyang haarawan, mas lalo siyang itinulak sa gilid ng sariling buhay. Inilipat siya mula sa dati nilang silid ni Leandro sa isang lumang stockroom sa likod ng kusina. Paliwanag ni Doña Esmeralda, "Kailangan namin yung kwarto para sa mga bisita. Total mag-isa ka lang naman." At sa mismong linggo ng kanyang kaarawan, tahasan ng sinabi ng matanda ang papel na itinalaga nila sa kanya. Sa araw ng handaan, wika ni Doña Esmeralda habang nakaupo sa sala. Ikaw ang magsisilbi. Ikaw ang mag-aabot ng pagkain, maglilinis ng kalat at mag-aasikaso sa kusina. Napatingin si Serafina sa kanya. Halos hindi makapaniwala. Pero kaarawan ko po iyon. Ano ngayon? Sabat ni Calistra. May ambag ka ba sa handa? Sa bahay? Sa pangalan ng pamilyang ito? Mabuti nga't pinapatira ka pa rito. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pagtitimpi, may kung anong bahagyang nabasag sa loob ni Serafina. Hindi pa iyon galit, hindi pa iyon paghihinggati. Isa lamang iyong tahimik, malamig, at malinaw na pagkagising na may mga tahanang kahit gaano mo pagsilbihan, hinding-hindi ka talaga ituturing na kapamilya. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa damdaming dinadala ng bawat tauhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito sinusubaybayan. Dahil habang may mga pusong tahimik na nasasaktan sa kwentong ito, may mga mata ring gising sa iba't ibang sulok ng mundo na handang makiramay at makisaksi sa pagputok ng isang katotohanang matagal ng kinikimkim. Sa loob ng lumang stockroom sa likod ng kusina, nakaupo si Serafina sa gilid ng makitib na kama na minsang pinaglagyan lamang ng mga sirang kabinet, lumang kurtina at mga kahon ng sirang gamit ng pamilya Vera. Nasa kanlungan niya ang isang lumang tawalya na siya ring ginagamit niyang punda sa gabi. Sa kisame, may maliit na bitak kung saan pumapasok ang manipis na sinag ng araw sa umaga at ambon kapag umuulan. Yun na ang naging silid niya sa loob ng nakaraang mga linggo. Lalamoy sa dating kwartong minsang pinangarap nilang ayusin ni Leandro bilang silid nilang mag-asawa. Sa araw na iyon, 3 araw na lamang bago ang kanyang kaarawan. Naririnig niya mula sa kusina at sala ang usapan ni Doña Esmeralda at Calistra tungkol sa handaan. May mga ilaw na ikakabit sa hardin, may catering na darating at may ilang negosyante raw mula sa Karatigbayan na iimbitahan dahil nais ni Calistra na ipakita sa lahat na buhay na buhay. Ang pamilyang Vera sa kabila ng pagtanda ng matriarch at pagkakasakit ni Tatang Delfin. Dapat klase ang setup, sabi ni Calistra habang tinitingnan ng mga sample sa cellphone niya. Hindi pwedeng magbukang cheap, kilala ang apelido natin. Sabihin mo kay Serafina, siya na magbilarid ng mga plato sa likod bukas, sagot ni Doña Esmeralda. At ipalinis mo rin sa kanya ang old dining hall, dumarami na naman ang alikabok. Hindi umimik si Serafina. Hindi na siya nasasaktan sa paraan ng pagsasalita nila. Mas tama sigurong sabihing,
Sanay na siyang masaktan. At iyon ang mas nakakatakot. Subalit sa kabila ng katahimikan ng kanyang mukha, may ibang kilos na tahimik na umiikot sa paligid niya. Si Osmond, na ilang linggo nang mas maingat at mapagmasid, ay nagsimulang maging mas madalas ang pagpunta sa ancestral house. Palusot nito, tumutulong lamang siya sa pag-aasikaso kay Tatang Delfin. Ngunit sa totoo, palihim niyang iniipon ng mga dokumentong matagal na niyang napansing hindi tama. Isang gabi, matapos niyang ihatid ang gamot kay Tatang Delfin, marahang kumatok si Osmond sa stockroom ni Serafina. "Ate Sera," mahinang tawag nito. "Pasok," mahina ring tugon niya. Pagpasok ni Osmond, may dala itong brown envelope. Naupo ito sa lumang bangkito sa tapat niya at tiningnan siya ng diretsyo. "May gusto akong ipakita sa iyo." Dahan-dahan niyang inilabas mula sa envelope ang ilang photocopy ng bank deposit slips, screenshots ng online transfers at mga resibong may pirma ni Benedicto. "Ano to?" tanong ni Serafina, bahagyang kumunot ang noo. Patunay na hindi lahat ng padala ni Kuya Leandro ay napunta kay Tatang Delfino sa bahay. May mga transfer si Kuya Benedicto sa online betting accounts. May mga cash withdrawal si Ate Calistra na hindi pumapasok sa records. At may mga resibo rito na doble-doble ang amount. Namutla si Serafina habang isa-isang tinitingnan ng mga papel. "Matagal mo nang alam?" "Matagal ko nang hinihinala. Nitong mga nakaraan ko lang napatunayan." Huminga ng malalim si Osmond. "Ate Sera, kailangan niyo nang sabihin kay Kuya Leandro." Napailing si Serafina. "Hindi ganon kadali. Hanggang kailan ka maghihintay? Hanggang sa tuluyang ka na nilang wawasakin?" Hindi nakasagot si Serafina. Sa totoo lang, hindi niya na rin alam. Maraming gabi na niyang gustong magsabi ng totoo. Maraming ulit na niyang gustong umiyak sa harap ni Leandro at sabihin ng lahat, ang pang-aalipin, ang pagkawala ng anak nila, ang pagnanakaw sa mga padala, ang pagkitil sa bawat munting pag-asa niyang bumangon. Pero sa tuwing naririnig niya ang boses ni Leandro sa video call, laging may kasabay itong pagod, puyat, at pananabik. At sa likod ng screen, laging may mga matang nakabantay. "Hindi ko na alam kung paano magsisimula," pulong niya. Tahimik si Osmond. Maya-maya ay sinabi nito, "Minsan, hindi na kailangan ikaw pa ang magsimula. Darating yung punto na kusang mahuhulog ang totoo sa harap ng taong dapat makita." Hindi alam ni Serafina na ilang libong milya ang layo, sa California, nagsimula nang ang gumalaw ang kapalaran. Sa loob ng 8 taon, halos hindi na umuwi si Leandro. Sa bawat planong pagbabalik niya, may biglang deal, may bagong kliyente, may permit na kailangang ayusin o kaya ay may proyektong hindi niya pwedeng iwan. Ngunit sa ika-8 taon, matapos maisara ang isang malaking kontrata para sa restoration ng koleksyon ng isang sikat na negosyante sa Los Angeles, naramdaman niya sa unang pagkakataon na kaya na niyang huminga. Hindi na siya ang lalaking kinakain ng utang at kapalaran. Isa na siyang matagumpay na may-ari ng Vera Classic Motoring, isang kumpanyang may pangalan na sa mundo ng vintage restorations. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, may isang bagay na patuloy na kumakalam sa kanya. Ang pakiramdam na masyado na siyang matagal na nawalay sa asawang iniwan niya sa Pilipinas. Isang hapon sa opisina, kausap niya ang matiklang niyang kaibigan at legal consultant na si Martez Aragon, a PhilAm lawyer na ilang taon na ring tumutulong sa kanya sa business papers sa Amerika. "Hindi mo pa rin ba sasabihin sa kanya na uuwi ka na?" tanong ni Martez habang pinipirmahan ng ilang dokumento sa mesa. Ngumiti si Leandro, pagod ngunit may saya sa mga mata. "Gusto kong sana siyang surpresahin sa birthday niya." Romantic, natatawang sabi ni Martes. "Pero sigurado ka bang gusto mong biglaan?" "Oo," sagot ni Leandro. "Masyado na akong maraming na-miss. This time gusto kong makita agad ang mukha niya ng hindi planado. Gusto kong ako mismo ang mag-abot ng regalo." Sa tabi nila, nakikinig si Jovel Sarmiento, tahimik at mahusay niyang executive assistant na Pinay rin. Siya ang nag-aayos ng flights, appointments, at maging ng confidential business documents ni Leandro. "Sir, na-finalize na po yung draft ng deed of sale," sabi ni Jovel habang inaabot ang isang folder. "Kung gusto niyo pong ituloy, ready na po yung property transfer pagdating niyo sa Pilipinas." Binuksan niyon ni Leandro at bahagyang napangiti.
Iyon ang dokumento ng lumang beachside resort sa Batangas na matagal na niyang minamata. Hindi ito napakalaki, pero sapat para maging simula ng pangarap ni Serafina. Isang lugar na maaaring gawing livelihood and retreat center para sa mga byuda, inabusong babae, at solo parents na gustong matutong muli kung paano magsimula. Hindi niya ito inaasahan, mahinang sabi ni Leandro, para bang kinakausap ang sarili. Pagod na siguro siya sa tagal kong wala. Kailangan kong bumawi. Ngunit habang binabalot niya sa isip ang sorpresa, may mga maliliit na alaalang unti-unting bumabangon sa kanya. Ang mga pagkakataong tila nanginginig ang boses ni Serafina sa tawag, ang pamamayat nito, ang pagiging maikli ng sagot. Ilang beses na rin niyang naisip kung totoong ayos lang ang lahat, pero pinilit niyang maniwala dahil gusto niyang maniwala. "Isama mo ako," sabi ni Martes. "Tutal, may mga dokumento rin akong kailangang ipanotarize sa Pilipinas at baka kailanganin mo rin ng legal eyes dun sa property." Tumawa si Leandro. "Sige, at least may kasama ako sa surprise mission." 3 araw bago ang kaarawan ni Serafina, palihim silang lumipad pa uwing Pilipinas. Samantala, sa bahay ng mga Vera, tuluyan nang naging handaan ng pagmamayabang ang kaarawan ng isang babaeng wala naman halos puwang sa selebrasyong para raw sa kanya. Dumating na ang mga dekorador, ikinabit ang mga ilaw sa harap ng bahay. Umorder si Calistra ng imported flowers, nagpa-cater si Doña Esmeralda ng iba't ibang putahe para sa mga bisitang imbitado. Nguit sa kabila ng lahat, hindi si Serafina ang pinagbihis ng maganda, hindi siya ang pinagpahinga, at lalong hindi siya ang sentro ng okasyon. Sa halip, isang lumang cream-colored na uniforme ng dating kasambahay nila ang iniabot sa kanya ni Calistra sa umaga ng handaan. "Ito ang isuot mo," sabi nito habang iniit siya sa kama ang tela. "Mas maayos tignan kaysa sa mga luma mong damit." Natigilan si Serafina. "Uniforme po to." "Oh, ano ngayon? Hindi ka naman uupo sa harap. Magsiserve ka lang." Lumapit si Calistra at pinababa ang boses. "At huwag kang gagawa ng eksena ngayon. Maraming importanteng bisita." Pinisil ni Serafina ang tela. Pakiramdam niya ay may humahagod na malamig na bakal sa dibdib niya. Ngulit imbis na tumutol, pumikit lamang siya sandali at isinuot iyon. Hindi na dahil wala siyang dignidad, kundi dahil may pagod na hindi na kayang magsayang ng lakas sa pakikipagtalo sa mga taong matagal nang hindi nakakakita ng pagkatao niya. Sa sala, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Naandoon si Mayor Isandro Poblador, isang lokal na opisyal na malapit kay Doña Esmeralda. Si Helena Duero, may-ari ng hardware chain sa Kalapit-Bayan. Si Santino Valles, isang negosyanteng madalas kausap ni Benedicto sa mga pautang, at ilan pang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya. Sa bawat pagdating ng bisita, si Calistra ang nakangiting sumasalubong, si Doña Esmeralda ang nagmamay-aring nagpapakilala, at si Benedicto ang kunwaring abalang-abala sa pag-aasikaso. Habang si Serafina nga, nagpapabalik-balik siya sa kusina at dining hall. May hawak na tray ng juice, nag-aabot ng kubyertos, nagliligpit ng mga ginamit na plato, pinupunasan ang natapong sabaw sa mesa. At sa bawat pagdaan niya sa harap ng mga bisita, hindi siya tinitignan bilang celebrant, kundi bilang taga-serbisyo. "Pakidagdagan nga nitong iced tea dito," sabi ng isang babaeng bisita nang hindi man lang siya tinatapunan ng ngiti. "Opo." Mahina niyang sagot. Sa isang sulok, napansin siya ni Mirel na inimbitahan ni Doña Esmeralda dahil siya ang gumawa ng ilang table runners para sa handaan. Naawa ito sa ayos ni Serafina, ngunit wala itong magawa kundi titigan siya ng may pangunawa. Maging si Ruben Tamastas na naroon bilang kinatawan ng barangay ay tila naiilang sa sitwasyon. Bandang 6:00 ng gabi, habang nagsisimula ng lumalim ang kulay ng langit at kumikislap ang mga ilaw sa hardin, may humintong itim na sasakyan sa tapat ng bahay. Dahil abala ang lahat sa loob, si Serafina mismo ang napilitang lumabas upang tignan kung sino ang dumating. May hawak siyang tray ng maliliit na tart nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. At doon, tila huminto ang buong mundo. Mula sa likod ng madilim na salamin, lumabas si Leandro. Nakasuot ito ng maayos ngulit simpleng polo. Bit-bit ang isang malaking kahon na may ribbon, at hawak sa kabilang kamay ang isang buke ng puting lelis.
Paborito niya noon pa man. Kasunod nito si Martes na may dalang leather folder at si Jovel na may maliit na overnight bag. Sa loob ng isang iglap, hindi nakahinga si Serafina. Halos mabitawan niya ang tray. Nanlaki ang mga mata ni Leandro, ngunit hindi iyon dahil sa tuwa ng pagsorpresa. Hindi. Iyon ay dahil sa eksenang bumungad sa kanya. Ang asawang 8 taon niyang pinanabikan ay hindi nakabihis bilang babae ng tahanan, hindi nakangiti bilang celebrant, hindi man lang mukhang inaalagaan. Sa halip, nakasuot ito ng lumang uniforme, pawisang-pawisan, may mantsa ng sabaw sa manggas at may pagod sa mukhang hindi kayang ikubli ng kahit anong pilit ng ngiti. "Sera?" Halos pabulong na sabi ni Leandro. Sa pagkakataong iyon, wala nang natirang lakas si Serafina para magpanggap. Namamasa ang mata niya. Gumalaw ang labi niya, ngulit walang tunog na lumabas. "Leandro?" Iyon lamang ang naibulong niya. Bago pa siya tuluyang makalapit, lumabas mula sa loob si Doña Esmeralda na may malapad na ngiti. Halatang hindi inaasahan ang pagdating ng anak. "Anak," bulalas nito. "Bakit biglaan?" Ngunit hindi natakos ni Doña Esmeralda ang sasabihin nang mapansin ni Leandro ang ayos ni Serafina at ang tray sa kamay nito. Sunod na lumabas si Calistra, at sa isang iglap, nawala ang dugo sa mukha nito. Sa likod nila, nagsimulang magsilipan ang mga bisita sa may pinto. Tahimik na lumapit si Leandro kay Serafina. Kinuha niya ang tray mula sa kamay ng asawa at ibinigay iyon kay Jovel nang hindi inaalis ang titig sa mukha ng babae. "Sino ang nagpagawa nito sa'yo?" Mababa, ngunit kontroladong tanong niya. Hindi agad nakasagot si Serafina. Nanginginig ang labi niya. Sa dami ng gabi na inisip niyang muli ang eksenang ito, ang araw na babalik si Leandro at makikita ang totoo, hindi niya inakalang ganito kasakit kapag nangyari na. "Leandro, hindi ito ang iniisip mo." Mabilis na sabi ni Calistra, sabay lapit. "Nagkataon lang na." "Tumigil ka muna." Putol ni Leandro, hindi pa rin lumilingon sa kapatid. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Serafina na may isang taong handang tumayo sa pagitan niya at ng mga taong tumapak sa kanyang pagkatao. Pumasok si Leandro sa sala na hawak ang kamay ni Serafina. Hindi iyon marahas, hindi rin iyon palabas na eksena. Ngunit bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay mabigat, matatag, at tila may kasamang hatol. Tumigil siya sa gitna ng handaan. Tahimik ang buong paligid. Nakasunod sina Martes at Jovel. Sa isang tabi, nagkatinginan ng mga bisita, hindi malaman kung uupo pa ba o magsasalita. At saka, sa gitna ng kumikislap na ilaw, ng pagkain sa mesa, at ng pamilyang 8 taon siyang niloko, sinabi ni Leandro ang mga salitang tumagos sa katahimikan na parang kutsilyo. "Bakit?" Mariin niyang tanong. "Ang asama ko ang nagsiserve sa sarili niyang birthday." Bago tayo muling dumiretso sa susunod na bahagi ng ating istorya, samahan mo muna akong huminga ng malalim at namnamin ang bigat na mga nangyari. Mag-iwan ka rin ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito sinusubaybayan dahil sa bawat luhang pumapatak sa kwentong ito, may mga pusong gising sa iba't ibang panig ng mundo na andang makisaksi sa unti-unting pagbangon ng isang babaeng matagal na pinatahimik. Hindi agad nakasagot ang sino man sa tanong ni Leandro. Sa gitna ng maliwanag na sala ng ancestral house ng mga Vera, tila huminto ang ingay ng kubyertos, halakhakan at usapan ng mga bisita. Ang mga musikong kanina'y tumutugtog sa may hardin ay tila nag-alanganan ding ipagpatuloy ang himig nila. Nakatingin ang lahat kay Leandro. Sa anak na matagal nang ipinagmamalaki ng pamilya. Sa lalaking galing Amerika. Sa lalaking inakala ng lahat ay mananatiling bulag sa mga nangyari sa loob ng sarili niyang tahanan. Ngulit mas matindi ang titig ni Leandro kay Serafina. Hindi ito titig ng pagdududa. Hindi rin ito titig ng galit sa asawa. Iyon ay titig ng isang lalaking biglang binuksan ng mga mata sa harap ng katotohanang matagal na palang inililihim sa kanya. "Anak," nanginginig na simula ni Doña Esmeralda,
Pilit ibinabalik ang kumpiyansa sa boses. Hindi ito ang iniisip mo. Nagkataon lang na maraming bisita at si Serafina naman ay... Si Serafina naman ay ano? Putol ni Leandro. Nanatiling kalmado ang tinig ngunit mabigat ang bawat salita. Mahilig magkusang magsuot ng uniforme, mahilig mag-abot ng tray sa mga bisita sa sarili niyang kaarawan, mahilig matulog sa stockroom. Namutla si Calistra. Napatingin si Doña Esmeralda sa mga bisita, halatang kinakabahan sa kahihiyang unti-unting lumalaki sa harap ng mga taong inimbita nila upang hangaan ang kanilang pangalan. Leandro, sabat ni Benedicto, pilit na tumatawa. Baka naman pagod ka lang sa biyahe, hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Mas mabuting tumahimik ka muna, Benedicto. Malamig na sabi ni Leandro. Sa kanya ibinaling ang tingin kay Martes. Martes, bahagyang tumango ang abogado at lumapit ng kaunti, hawak ang leather folder na dala niya mula pa sa sasakyan. Hindi pa man nagsasalita si Martes ay halata nang hindi siya simpleng bisita lamang. Nang sandaling iyon, si Serafina ay hindi pa rin halos makapaniwala sa bilis na mga pangyayari. Nararamdaman pa rin niya ang panginginig ng mga daliri ni Leandro sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay kung bibitaw ito, baka bumigay muli ang kanyang tuhod at tuluyan siyang malugmok sa sahig sa tindi ng emosyon. Ngunit hindi bumitaw si Leandro. Sa halip, marahan siyang inalayayan nito sa upuan sa pinakagitna ng sala. Ang upuang kanina ay para sana kay Doña Esmeralda upang doon umupo habang tumatanggap ng papuri mula sa mga bisita. Ngayon, si Serafina ang pinaupo roon. Dito ka. Mahinang sabi ni Leandro, hindi ka magsisurf ngayong gabi. Ikaw ang ipinagdiriwang. At sa mga salitang iyon, may kung anong pumutok sa dibdib ni Serafina. Hindi siya agad umiyak. Sa halip, para siyang biglang nawalan ng hangin. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may isang taong nagpapaalala sa kanya na hindi siya gamit. Hindi siya utusan. Hindi siya anino. Kundi asawa. Tao at may dignidad. Sa isang sulok, tahimik na lumapit si Mirel at si Ruben Talastas. Hindi sila nakikialam, mulit halatang handa silang tumayo bilang saksi kung kinakailangan. Paliwanag, sabi ni Leandro, nakatayo sa gitna ng sala. Anak, hindi mo dapat ito ginagawa sa harap ng mga bisita, mariing sabi ni Doña Esmeralda. Pilit ibinabalik ang kanyang dating otoridad. Pamilya tayo. Pwede natin itong pag-usapan ng tayo-tayo lang. Napatingin si Leandro sa ina. Tayo-tayo lang? Ilang taon niyo akong ginawang tanga ng tayo-tayo lang. Tumahimik ang matanda. Ilang saglit pa ay biglang tumayo si Osmond mula sa dulong bahagi ng sala. Kanina pa siya roon, tahimik na nakamasid, hindi inaasahang magiging bahagi ng konfrontasyon. Ngunit nang makita niya ang pamumutla ng mukha ni Serafina at ang paraan ng pagtitig ni Leandro na halatang handang pakinggan ng totoo, alam niyang dumating na ang oras. Kuya Leandro, sabi ni Osmond, bahagyang paos ang boses, may dapat kang makita. Sa loob ng kanyang backpack ay inilabas niya ang brown envelope na matagal na niyang iningatan. Dahan-dahan niya itong ibinigay kay Leandro. Sa bawat paglalabas niya ng mga dokumento, resibo, screenshots, deposit slips at tala ng mga online transfers, tila isa-isang nalalaglag ang palamuti ng kasinungalingan sa paligid ng pamilya Vera. Ano ito? Mariing tanong ni Leandro habang binubuklat ang mga papel. Mga padala mo, sagot ni Osmond. Hindi lahat napunta sa gamot ni Tatang Delpin at sa bahay. Marami riyan ang inilipat sa sugal ni Kuya Benedicto. May mga cash withdrawal si Ate Calistra. May mga peking resibo rin para magmukhang may mga gastusin na wala naman talaga. Sinungaling! Sigaw ni Calistra, biglang namula ang mukha. Wala kang alam, Osmond. May alam ako. Balik ni Osmond na yun ay mas buo na ang tinig. Alam kong si Ate Sera ang nag-aalaga kay Tatang Delpin araw-araw. Alam kong siya ang gumagawa ng records ng paupahan. Alam kong siya ang pinagtrabaho ninyo sa bahay habang nagpapadala si Kuya Leandro. At alam ko ring hindi aksidente ang maraming nangyari sa kanya. Napalingon si Leandro. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad nakasagot si Osmond. Ngulit sa pagkakataong iyon, si Serafina mismo ang bahagyang napahawak sa braso ng asawa. Leandro, mahinang tawag niya.
Napayuko siya, hindi niya alam kung paano niya sasabihin. Masyado ng maraming gabi ang lumipas na ibinaon niya ang lahat sa katahimikan. Ngunit ngayong nakaupo siya sa harap ng mga taong sumira sa kanya at sa harap ng lalaking dapat nakarinig ng katotohanan noon pa man, naisip niyang wala ng saysayang pananahimik. May anak sana tayo. Nanginginig niyang sabi. Para bang may tumigil na orasan sa loob ng sala. Nanigas si Leandro. Ano? Halos hindi nito may bulalas. Buntis ako noon. Pagpapatuloy ni Serafina, ngayon ay hindi na niya mapigilan ng luha. Pero nalaglag. Matapos nila akong pagbuhatin. Matapos akong pagtrabahuin kahit sinabi ng doktor na kailangan kong magpahinga. Hindi na nakayanan ni Leandro ang manatiling kalmado. Napapikit siya at bahagyang napaorong. Na para bang sinuntok siya sa sikmura ng katotohanang iyon. Ang lahat ng taong pinagkatiwalaan niya upang bantayan ang asawa niya sa kanyang pagkawala, sila rin palang dahilan ng pinakamasakit na pagkawala sa buhay nilang mag-asawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Dahan-dahang tumingala si Serafina. Tuwing tatawag ka, may nakikinig. Tuwing gusto kong magsabi, lagi kang pagod, lagi kang nagmamadali. Lagi kong iniisip na ayokong maging dagdag pasinin sa'yo. At sa totoo lang, dumating ako sa puntong hindi ko na alam kung may maniniwala pa ba sa akin. Napahawak si Leandro sa noon niya, saka muling tumingin sa ina, sa kapatid, at kay Benedicto. Doon nawala ang huling natitirang paggalang sa kanyang mga mata. Pinahirapan ninyo ang asawa ko. Mababa ngulit talim niyang sabi. At habang akala ko'y tinutulungan ninyo siya, ninanakawan ninyo ako. Ginawa ninyong katulong ang babaeng pinangako ang iingatan. Leandro, huwag kang padalos-dalos, sigaw ni Doña Esmeralda. Lahat ng ginawa namin para rin sa pamilya. Ang bahay na to, ang pangalan na to, pamilya ba ang tawag sa mga taong ginagamit ang kahinaan ng isa para mapalakas ang sarili? Nagsimulang magbulbulang ang mga bisita. Si Helena Duero at Santino Valles na parehong negosyante ay nagkatinginan. Halata sa kanilang mga mukha na hindi lamang simpleng alitang pamilya ang nasasaksihan nila, kundi posibleng panluloko sa pera at pangalan ni Leandro. Sa gitna ng lahat, mahinang nagsalita si Martez. Mr. Vera, I strongly suggest na ilabas na natin si Mrs. Vera rito. Then tomorrow, we begin the audit. Tumanggo si Leandro. Pagkatapos, sa harap ng lahat, nilapitan niya si Serafina at mahalang inalalay patayok. Hindi niya pinilit, hindi niya minadali. Para bang ramdam niya sa bawat galaw ng babae ay may bitbit itong mga taon ng pagkapahiya. Uuwi tayo, mahinang sabi niya. Pero saan? Tanong ni Serafina, halos wala sa sarili. Sa lugar na hindi ka aalipustahin. Hindi na siya nakapagsalita. Sumunod lamang siya habang hawak ni Leandro ang kanyang kamay at si Jovel Naan ay halos tahimik na nagdala ng maliit niyang bag mula sa stockroom. Nang buksan ni Jovel ang silid na yon, hindi nito mapigilan na magkunot ang noo. Dito siya natutulog. Pabulong na tanong nito kay Martes. Hindi sumagot ang abogado. Sapat na ang tingin niya upang sabihing mas mabigat pa sa inaakala nila ang nangyari kay Serafina. Mula sa ancestral house, dumiretso sila sa isang boutique hotel sa Tagaytay na agad ipinabok ni Jovel. Tahimik ang biyahe. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Si Martes ang nagmaneho sa likod nilang sasakyan, habang si Jovel naman ay nag-asikaso ng tawag para sa temporary accommodations at dagdag na security. Sa passenger seat, tahimik si Serafina. Nakatanaw lang siya sa bintana habang dahan-dahang napapalitan ng mga ilaw sa highway ang liwanag mula sa bahay na iniwan nila. Sa tabi niya, si Leandro ay tahimik din. Ngunit hindi iyon katahimikan ng paglayo. Iyon ay katahimikan ng isang taong pinipigil ang sariling hindi tuluyang gumuho. Pagdating nila sa hotel, diretso silang umakyat sa suite na inihanda para sa kanila. Malinis ang silid. Tahimik. Walang utos. Walang kalabog ng kubyertos. Walang boses ni Calistra. Walang yabag ni Doña Esmeralda. Walang mga matang laging nagmamasid. Nang magsara ang pinto, saka lamang tuluyang bumigay si Serafina. Napaupo siya sa gilid ng kama at umiyak ng umiyak. Yung iyak na hindi na mahinhin, hindi na pigil, hindi na kinakabahan kung may makarinig. Iyak iyon ng isang babaeng 8 taon na nagtimpi. Iyak ng isang pusong paulit-ulit na binalewala. Iyak ng isang inang nawalan ng anak nang walang karapatang magluksa ng buo.
Lumuhod si Leandro sa harap niya. "Sera," paos niyang sabi. "Ayokong magmukhang mahina sa'yo noon." Humihikbing sabi ni Serafina. "Ayokong isipin mong mali ang pag-alis mo. Ayokong maging pabigat. Pero pagod na ako, Leandro. Pagod na akong magpanggap na kaya ko pa." Sa mga sumunod na segundo, hindi na napigilan ni Leandro ang sarili. Niyakap niya ang asawa niya at doon na rin siya umiyak. Hindi kasing lakas na kay Serafina, ngunit sapat upang maramdaman nitong hindi siya nag-iisa sa bigat na iyon. "Patawarin mo ko," paulit-ulit niyang sabi. "Patawarin mo ko. Dapat noon pa ako bumalik. Dapat noon pa kita kinuha. Dapat noon pa ako nagtanong ng mas maigi." Umiling si Serafina habang umiiyak. "Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Natakot din ako. Nasanay akong lunukin ang lahat." Matagal silang nanatiling magkayakap sa gabing iyon. Kinabukasan, nagsimula ang unang hakbang ng tunay na pagbangon. Sa tulong ni Martez at Javel, agad na hinarang ni Leandro ang access ni na Doña Esmeralda, Calistra at Benedicto sa kanyang mga pangunahing account. Nagpadala siya ng formal notices sa bangko, nagpatawag ng private auditor, at pinasimula ng masusing pagbusisi sa lahat ng remittances sa nakalipas na mga taon. Tinawagan din niya ang kanyang mga local contacts upang tiyaking walang ibang ari-arian o negosyo ang ginamit ng pangalan niya nang wala siyang pahintulot. Kasabay nito, dinala niya si Serafina sa isang tahimik na property sa Lipa, isang bahay na dati sana'y gusto niyang ipa-renovate bilang weekend home nila. Hindi pa iyon perpekto. May ilang bahagi pang hindi tapas ang pintura at may amoy pa ng bagong ayos ang ilang kwarto. Ngunit para kay Serafina, para itong unang tahanang totoong humihinga kasama niya matapos ang mahabang panahon. Sa unang umaga nila roon, nagising si Serafina ng walang sigaw, walang utos, walang katok na may kasunod na panunumbat. May mga ibon lamang sa labas ng bintana at mahinang tunog ng tasa sa kusina. Nang lumabas siya, nadatnan niyang si Leandro mismo ang naghahanda ng almusal. Napahinto siya sa pintuan. Gumiti si Leandro kahit halatang namamaga pa ang mga mata sa puyat at pagod. "Hindi ko masasabing magaling na akong magluto para sa'yo, pero gusto kong subukang ulit para sa'yo." Napatakip si Serafina sa bibig niya habang namumuo na naman ang luha sa mga mata. "Hindi kita hahayaang bumalik sa ganon," sabi ni Leandro. This time, mas buo na ang tinig. "At hindi ko hahayaan ang buhay natin ay manatiling umiikot sa sugat na ginawa nila. Bubuuin natin ulit, mula simula." Sa labas ng bahay, sumisikat ang araw sa Lipa at bagamat sariwa pa ang kirot, sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman ni Serafina na ang pagbangon ay hindi na lamang pangarap, isa na itong buhay na unti-unti niyang hinahawakan. Bago tayo sumabak sa huling bahagi ng ating istorya, samahan mo muna akong damhin ang bigat at ginhawang dala ng pagtatapos. Mag-iwan ka rin ng komento kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood dahil sa bawat lugar na kinaroroonan mo, may isang pusong tulad ni Serafina na minsang nasaktan, minsang nagtimpe, ngunit sa tamang panahon ay natutong tumayo, lumaban at maghilom. Lumipas ang 1 taon mula nang iwan ni Leandro at Serafina ang ancestral house ng mga Vera. Hindi naging madali ang paglipat nila sa bagong buhay sa Lipa. Sa umpisa, kahit tahimik at maaliwalas ang bahay, dala-dala pa rin ni Serafina ang mga reflex ng isang taong nasanay sa pag-uutos at panunumbat. Madalas siyang magising ng madaling araw, hindi dahil may gagawin, kundi dahil sanay ang katawan niyang una dapat siyang bumangon. Kapag may nababasag na baso sa kusina, napapapikit siya agad, tila naghihintay ng sigaw. Kapag tumatawag ang cellphone ni Leao ng sunod-sunod, mabilis siyang kinakabahan na para bang may panibagong problema na naman. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapalitan ng bagong alaala ang lumang takot. Tinupad ni Leandro ang pangakong hindi na babalik si Serafina sa dating buhay. Hindi lamang niya pinutol ang access ng pamilya sa mga account at ari-ari ang ginagamit sa pangalan niya, kundi buong tiyaga rin niyang inayos ang legal na gulo na iniwan ng mga kasinungalingan ni Calistra at Benedicto. Si Martez Aragon ang nanguna sa pagsasampa ng civil fraud case laban sa mag-asawa matapos mapatunayan sa audit na may mga pondong inilihis, peking resites at pautang sinabit sa pangalan ni Leandro nang walang pahintulot niya. Samantala, si Doña Esmeralda ay hindi nakaligtas sa kahiyan.
Bagamat hindi siya direktang humawak sa mga transfer, malinaw sa mga records at testimonya na alam niya ang maraming nangyayari sa bahay at pinayagan niyang magpatuloy ang pagpapahirap kay Serafina. Sa bayan, mabilis kumalat ang balita. Hindi man lahat ay agad naniwala, sapat na ang mga nakitang dokumento, ang tahimik na pag-alis ni Leandro at Serafina at ang mga bulong-bulungan ng ilang bisitang nakasaksi sa nangyaring konfrontasyon sa mismong kaarawan. Ngunit ang pinakaunang pinili ni Serafina matapos ang mga buwan ng paghilom ay hindi paghihiganti. Isang maagang umaga, habang nagkakape sila ni Leandro sa balkonahe ng bahay sa Lipa, inilatag niya ang pinakamatagal na niyang pangarap, ang resort project na minsang ibinulong niya lamang bilang isang malayong posibilidad. Naaalala mo ba? Sabi niya habang tanaw ang manipis na hamog sa mga puno. Nasabi ko noon gusto kong magkaroon ng lugar para sa mga babaeng nawalan ng tahanan o ng lakas ng loob o ng respeto sa sarili. Gumiti si Leandro, marhan. Hindi ko nakalimutan, kaya nga binili ko ang resort. Napayo ko si Serafina. Ayokong maging monumento lang siya ng sakit ko. Ayokong maging alaala lang siya ng ginawa ng pamilya mo sa akin. Gusto ko may mapakinabangan ng ibang tao rito. Gusto kong ang lugar na iyon ay maging simula para sa iba. Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon, sinimulan nila ang opisyal na renovation ng lumang beachside property sa Batangas. Hindi ito naging mabilis. Maraming bahagi ng gusali ang luma na, may mga tubo at kable na kailangang palitan at may mga permit pang kailangang ayusin. Ngunit sa tulong ni Jovel, Martes at ng ilang bagong taong dumating sa buhay nila, unti-unting nabuo ang lugar na tatawaging Luntian House. Kabilang sa mga unang tumulong ay si Anselma Prado, isang biyudang mahusay magluto na matagal nang walang permanenteng hanap buhay. Si Nerio Bantas, isang dating karpinterong nalulong sa alak ngunit nagbago ng magkasakit ang anak. Si Vian Celdran, isang social worker na may eksperyensya sa women's shelters, at maging si Dr. Yisandro Fuentibuela na nag-o-offer ng libreng counseling sessions isang beses kada linggo sa mga babaeng tatanggapin nila sa programa. Maging si Mirel ay naging bahagi rin ng pagbangon ni Serafina. Siya ang tumulong sa pagbuo ng unang sewing and livelihood room sa Luntian House. Alam mo, Sera, Sabi ni Mirel minsang magkasama silang namimili ng tela para sa training room. Noong una kitang nakita sa kusina ng mga Vera, akala ko lulubog ka na habang buhay sa katahimikan. Hindi ko inakalang darating ang araw na ikaw ang bubuo ng lugar para sa mga babaeng tulad mo noon. Ngumiti si Serafina. Ngunit sa pagkakataon iyon ay hindi na iyon pilit. Hindi rin naman ako agad nakabangon, pero siguro minsan kailangan mong dumaan sa pinakamadilim para mas maintindihan mo kung paano magsindi ng ilaw para sa iba. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimulang makilala ang Luntian House sa Karatigbayan. Hindi ito naging marangyang resort tulad ng ibang inaasahan. Sa halip, naging tahimik itong training at recovery center para sa kababaihang pinagdaraanan ng emotional abuse, abandonment o biglaang pagguho ng pamilya. May simpleng lodging rooms, livelihood kitchen, sewing space, maliit na library at covered pavilion para sa group sessions. Si Lucrecio Buwan, isang lokal na mamamahayag na kilala sa pagsusulat ng mga kwento tungkol sa ordinaryong tao, ang unang sumulat ng artikulo tungkol sa proyekto. Hindi inilagay sa unang article ang lahat ng detalye ng nangyari kay Serafina, ngunit sapat ang pagkakasulat upang makita ng mga tao na ang babaeng minsang tahimik lamang ay ngayon ay may binubuong makabuluhang pagbabago sa komunidad. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga pagsubok. Habang mas nakikilala ang Luntian House, mas lalong nagngingit-ngit sa galit sina Calistra at Benedicto. Ang pagkawala ng akses sa pera, ang mga kaso at ang unti-unting pagkasira ng kanilang pangalan sa bayan ay nagdulot sa kanila ng desperasyong makabawi, kahit sa maruming paraan. Nakisawsaw din si Doña Esmeralda, bagamat ngayon ay mas maingat na dahil ramdam nitong unti-unti nang lumiliit ang mga taong handang maniwala sa kanya. Nagsimula ang paninira sa chismis. Ayaw lang ni Serafina magpatawad kaya nagtatayo ng shelter-shelter. Sabi raw ni Calistra sa ilang kakilala sa simbahan. Pera rin naman ni Leandro ang gamit dyan. Nagpapabango lang siya. Bulong naman ni Benedicto sa mga dati niyang kalaro sa sugalan. May ilang naniniwala, may ilang nagdududa. Ngunit nang mapangsin nilang hindi naaapektuhan si Serafina sa mga bulong-bulungan, doon sila gumawa ng mas mapanganib na hakbang.
Isang linggo bago ang opisyal na pagbubukas ng pinalaking gusali ng Luntian House, may kumalat na photocopy sa bayan. Isang dokumentong kunwari pirmado ni Serafina. Nagpapakitang siya raw ang nag-withdraw ng malaking halaga mula sa family account bago pa umuwi si Leandro mula Amerika. Ang layunin ng dokumento ay malinaw. Palabasing si Serafina rin pala ang may bahid sa pera at ang lahat ng paratang niya sa pamilya Vera ay pagtatakip lamang sa sarili niyang kasalanan. Nang makarating kay Leandro ang balita, agad siyang nagngingit-ngit sa galit. Ngunit si Serafina, na ibang-iba na sa dating babae sa stockroom, ay hindi nagwala. Tahimik niyang tinignan ang peking dokumento. Tinignan niya ang pirma, tinignan niya ang petsa. Pagkatapos ay ibinaba niya iyon sa mesa. Pupunta sila sa opening, sabi niya ng mahinahon. Napatingin si Leandro. Paano mo nasabi? Dahil gusto nilang ipahiya ako ng personal. At tama siya. Sa araw ng muling pagbubukas ng Luntian House, dumating ang maraming panauhin. Mga lokal na opisyal, social workers, mga babaeng natulungan ng center, mga mamamahayag, pari at ilang negosyanteng naengganyong tumulong sa proyekto. Sa entelada, may simpleng backdrop lamang na may pangalang Luntian House, simula muli. Walang labis na karangyaan, gulit dama ang dignidad ng bawat detalye. Naroon sina Mirel, Ruben Talastas, Dr. Yisandro, Vian Celdran, Anselma, Nerio at maging si Osmud na ngayon ay mas malapit na kina Leandro at Serafina kesa sa natitirang pamilya niyang kumala sa kanya ng kampanya ang katotohanan. Habang nagsisimula ang programa, napansin ni Juvel ang pamilyar na sasakyan sa dulo ng driveway. Sila yon, mahinang sabi niya kay Martes. Makalipas ilang minuto, pumasok sa venue sina Calistra, Benedicto at Doña Esmeralda. Hindi na sila kasing kintab ng dati. Halata sa pananamit nila ang pagbagsak ng estado nila. Ngunit nandoon pa rin ang yabang sa lakad ni Calistra at ang mapanuring tingin ni Doña Esmeralda. Nagbulong-bulong ang ilang tao. Napalingon ang lahat. Hayaan mo sila, mahinang sabi ni Serafina kay Leandro. Ngayon, hindi na ako ang takot. Nang tawaging si Serafina sa entablado upang magbigay ng mensahe, tumayo siya ng tuwid. Walang bakas ng dating pagyuko. Wala na ang babaeng laging humihingi ng paumanhin sa pag-iral niya. Ngayon, bawat hakbang niya ay buo at marangal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, mahinahon ngunit malinaw ang boses. Ang lugar na ito ay hindi itinayo para kalimutan ng sakit. Itinayo ito para patunayan na kahit gaano kalalim ang sugat, may buhay pagkatapos nito. Palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, tumayo si Calistra. Bago kayo masyadong humanga, malakas nitong sabi, baka gusto ninyong malaman na ang babaeng iyan ay hindi rin malinis. May records kami ng withdrawals na siya mismo ang gumawa mula sa family account. Nagkaroon ng ingay sa paligid. Nangingibabaw ang gulat at pag-uusisa. Tahimik si Serafina, hindi siya natinag. Dahan-dahan siyang lumingon kay Martes at bahagya itong tumanggo. Mula sa gilid ng entablado, umakyat ang abogado dala ang isang malinaw na folder. Kasunod nito si Osmond, si Jovel, at si Lucrecio Buan na may hawak na kopya ng ilang dokumentong matagal nang inihanda sakaling dumating ang araw na ito. Since you brought it up, sabi ni Martes,